yan mga ka-viewers, welcome back ulit sa aking channel, Koy's Repair and Tutorial. So mga ka-viewers, meron tayong i-repair. So ito po ay isang electric pan. Yan. So actually mga ka-viewers ay tatlo po ito. So pero ito lang muna yung i-repair ko, yung iba-vlog ko, yan o. Yan. So tatlo po yan sila. Ito wall pan, dalawang wall pan, ano, mayroon pa isang wall pan at saka yun, yung frog type na ano, electric pan, yan o. So, tatlo to mga ka-viewers. Yan. So, yan po. Ito po ang ating i-repair ngayon. Yan. So, sa yun naman, reklamo naman yung ari mga ka-viewers ay pareho daw ito, walang power. Ay, dito pala yung isa. Yung doon, yung isang wall pan, yung naman tawag dyan. Yan o, yung brand na ito, Hanabishi. May power pero mahina daw ang ikot. Sabi na may ari. Yun namang isa, nahugot doon sa yung wire sa kapasitor na nahugot. Yan. Siguro tinangkang i-repair. So kaya nahugot. So ito naman walang power. So ito yung unahin natin dahil tara natin kung makaya tong ano na to, electric pan to, dahil ito po ay China made mga ka-viewers. So ayun. Dahil bihira lang ako ano din ang ganitong klaseng electric pan na ano to eh. Itong mga ganito mga ka-viewers ay wala po itong gearbox. Yan. Ang nagpapaswing sa kanya ay yung ano, yung maliit na motor. Yan. So wala po itong gearbox. So yan, ito po ang ating ano mga ka-viewers. Itry nating i-repair kung kaya nating i-repair yan. Pero bago pa tayo mag-start mga ka-viewers, yan, sa mga bago pa lang dyan sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa aking channel at paki-share na rin ng ating video, at huwag niyo na rin kalimutang pindutin yung bell button at ilagay sa all para kayo po ay ma-notify sa mga video tuwing ako ay nag-upload mga ka-viewers. So start tayo dito. So ano natin gawin, tanggalin muna natin itong kanyang ilis at ano, cover. Yan, medyo kinalawang na pala itong ano nito, cover mga ka-viewers. Yan, kinalawang na siya. So ito lang muna yung i-repair ko, ipakita ko sa inyo mga ka-viewers dahil gabi na. Magabihan tayo pag isabay ko pa yung dalawang yan. Mayroon pang dalawa eh. So yung dalawang yan, bukas naman yan. Baka hindi ko na i-video yan. Yan. Uy, ayaw matanggal to ah. Ayun, tanggal na. Ang tigas ng NEC. Ay, parang ito ay nag-stack up mga ka-viewers. Sana hindi ito natuluyan. Dahil pag ganitong klaseng mga electric pan, pag nag-stack up ay ano to, disposable. Dahil yung kanyang motor ay aluminum, yun o. So susungkitin ko lang to mga ka-viewers ha. Ito muna. So mga kipang sungkit. Susungkitin. Dahil pag ito ay hindi na kaya, wala tayong magawa nito. Yun. Nabali pa ata yung lock ng isa. Dami kasing lock eh. Meron na nga screw, may lock pa. Grabe tong China. Oh, meron na nga screw oh. Meron na pa dito sa likod lagyan ng screw. Ayun oh. Tapos may lock, naka-clip pa yung ano, cover. Grabe talaga. Parang ayaw ipa-open. Yung itong mga screw na to ah. Yun. Parang ayaw ipa-repair to ng ano mga ka-viewers, manufacturer ah. Yan, tanggal na. Yan muna yan sa baba. At tayo magpo-focus. Ayan, ano naman pala siya, akala ko i-stack up. Yan oh. Ano naman pala, malambot. Ang tanong, bakit siya walang power? Yun lang. Bakit po siya walang power mga ka-viewers? So kaya na pa sana to. Nga lang natagalan ako sa ano, sa yung ni-repair ko kahapon na hindi ko natapos na orbit pan dahil hindi ko alam kung anong ginawa sa nag-repair or nag-rewind ata. Ginawang apat yung wire ng orbit pan. Alam naman natin na yung orbit pan ay kadalasan ay tatlong wire lang yan. Yan, kapareho ng makina ng aircon. Tatlo lang. So ganun lang din yung orbit pan, tatlong wire lang yung kanyang motor.
So ang ginawa ng unang nag-repair noon ay ginawang 4, siguro ni-rewire ulit at ginawang 4, iwan ko nung ginawa. So medyo ako ay natagalan dahil kinalas-kalas na rin ng may-ari. Kaya yun. Pero sa awa ng Panginoon ay nagawa ko naman siya mga ka-viewers. Yan. Dahil once tayo ay hindi susuko sa pag-repair, kahit medyo mahirap yan, magawa lang din. Ano yun? Nahulog pa ata yung straw. Mamaya na yan. Yun, tanggal na yung tanggal na yung kaha. So dito tayo. Malambot naman siya. Kinalawang lang. Ngayon, dito tayo sa motor. Or sa dito. Patuloy natin ito mga ka-viewers para pag-test natin pag walang reading tong sa pinaka-wire sa capacitor, hindi ko na i-repair ito mga ka-viewers dahil ito po ay aluminum. So mahirapan tayo dito pag i-repair pa natin to dahil aluminum. Alam naman natin yung aluminum ay napakahinang nilalang yan, napakahinang yan. Yung aluminum pag sa init hindi kakayanin, madaling masunog or magpuputi-puti. Ganun po yung aluminum mga ka-viewers. Yan, dito tayo. Ito lang itong balatan at ating i-test. Excuse po. Grabe, siraan itong ating ayaw mong kakagat Yun. So kuha tayo ng tester mga ka-viewers. Ito-test natin yung kanyang motor. Kung meron tayong makukuhang dyan, ohms value mga ka-viewers Yan, dapat meron tayong makukuhang dyan. Mayroon tayong marireading. Dahil pag wala, nasira na yan. Yan. So pag ito, medyo mataas-taas tong reading nito. Abutin ng mga 800 to 1,000 yung marireading nito. Yan, ayun. 0-0 mga ka-viewers wala. Yan nakita nyo naman yung so yan. Yan, 0-0 siya mga ka-viewers. So hindi ko na ito i-repair dahil ito po ay China. Yan wait lang muna lagay ko sa baba yung pagguwang na. Sana ito ay may reading pero siya walang reading yan. Pero kung tutuusin, pwede naman natin yung i-try na i-open pero medyo gabi na. So di ko na ito aksayahan ng oras dahil ito ay aluminum. Kung ito ay bronze or copper, yan ang brand niya Sintrix. Hindi pa ako nakaka-repair ng Sintrix na yung laman ay copper, kadalasan aluminum talaga. So hindi ko na ito i-repair. Mahirap na ito i-repair dahil aluminum yung laman. So matik yan, sira na yung kanyang pinaka windings niya sa lalim. Dahil nakita nyo wala tayong nakukuhang ito, ohms value sa kanyang capacitor line or sa capacitor na wire. Yan nahulog pa. Yan, tapos itong isa kabit natin. Yun, ay kagwang na. Ayaw mong yan. Yan ayan so wala. Yun. Yun OL. Yan, makita nyo naman nakakabit yung dalawang wire pero OL. So wala na to. Hindi ko na to i-repair mga ka-viewers. Yan, next tayo? Next dito tayo. Ito na lang yung ko dahil wala wala yun. So ito, pangalawa. So ito tayo mga ka-viewers. Ito yung ating i-repair dahil yung isa ay hindi na kaya. Wala na yun, pag ganun. Yan. So ito ay hindi pa din na-repair mga ka-viewers. Hindi pa na-repair ito. Yan, so itititis muna pala natin to kung anong problema nito. May makukuha ba tayo ditong ohms value o wala. So yan, ayun. So dahil naka-auto,
Tingnan natin yung kanyang selector sa baba. Yata kita eh. Hindi kita. Wait lang ha. Hindi kita yon. So hilain ko to ito. Yan, hila na. So wala tayo na reading. Akala ko, sabi na may-ari, may power daw, mahina lang. Wala naman pala eh. Yun. Tapos pangalawa ito. Itong number 2. Yan, number 2. Wala din. Number 3. Wala. Wala din. Yan o, pakita ko sa inyo na naka number 3 na yan. Yan, para walang magsabi na ako ay nagagawa lang. Yan o. Oh. Oh, ay hindi kita. Kaguwang to. Yan. Yan o. Oh. Oh, naka number 3 na yan oh. Oh, number 3. Dahil ito naman yung arrow, Oh. Ayan oh, yung arrow. Oh. So naka number 3 tayo. Pero yan oh, wala tayong nare-reading dito. Oh. Naka number 3 siya pero walang nare-reading. So matik sira siguro nito. Kanyang pinaka thermal fuse or doon sa maring sa kanyang power cord. Yan. Tanggalin na natin itong kanyang mga viewers, kanyang kaha or screen. Ano pa ito? Bago pa. Kung sa ano pa ay pula pang hasang nito. Bagong bago pa oh. Bagong bago pa mga ka-viewers, sira na. Ganun ang reality. What? Sa mga bagong ngayon, electric fan. Kahit branded pa yan. Minsan nga, ay yung iba ay ilang araw lang eh. Araw lang yung binilang eh, nasisira na kaagad. Wow! Dahil yun sa mga, iwan ko. Paano nila ginawa na hindi na masyado matibay. Yan. So ito naman mga ka-viewers ay malambot mga ka-viewers. Ay. Yan. Yan. So yan mga ka-viewers, nakita nyo? So ito po ang ebidensya na nag-overheat tong electric fan na to. Yan o. Oh. So ito na po ang ebidensya na nag-overheat siya dahil tutong na tutong yung pinaka-cable tie. So maaaring ito ay nag-overheat. So nag-overheat ibig sabihin sibak yung ano nito. Sibak yung pinaka-fuse nito mga ka-viewers. Yan. So bago natin to i-open, maglagay muna tayo dyan ng mga ka-viewers, cable tie. Yan. Yung cable tie ko napakahaba. Binilhan ako ng cable tie ng aking misis. Ang problema napakahaba. Pero okay lang. At least nabilhan tayo ng cable tie. Mayroon tayong magamit. Okay lang, mahaba. Yan. Para natin madamage yan mga ka-viewers yung kanyang windings ay kailangan nating lagyan ng yan. Kailangan nating yan, lagyan ng cable tie. Para kung sakaling gagalaw-galaw yung pinaka ito, mahatak-hatak natin ay hindi yan mahatak pag mayroong cable tie dahil nakapix na siya. Hirap ipasok ha. Huwag itong cable tie na to ha. Yan, ayun nang mapasok mga ka-viewers. Paktay ako nito ha. Haba tong video ko nito ayun yung napasok. Bakit kaya? Yun, napasok na mga ka-viewers. Yan sa ilalim. Dumaan sa baba. Nako. Hirap nito mga ka-viewers. Hindi siya basta-bastang tawag dyan sa baba dumaan. Yan. Yon.
Wait lang mga kabers, sungkitin ko lang siya para umangat. Ayan. So, yan, pwede natin itong hilain. At dahan-dahan ng mga kabers, baka paglagay nyo ng cable tie, baka may mayroon kayong maputol, kaya medyo dahan-dahan lang sa paglagay ng cable tie para ma-repair nyo pa rin yung inyong ni-repair na electric pan. Ayan, so papatuloy natin yan mga kabers, ang haba ng cable tie ko. Yan. Yun. So ngayon, dahil naputol na natin yan, yan, kailangan natin i-open natin yan mga kabers. Yan, so yan, yan na ito mga kabers. At itong i-open. Hindi klaro ah. Yun. Yan mga ka-viewers, tanggal na yung itong nilagay nila, useless ayan naglagay pa sila ng ganito cable tie, pero napakaluwag naman, hindi naman hinigpitan. Kagawang talaga tong manufacturer nito lagay ng cable tie, hindi naman hinigpitan. Yun, yan. Baka matigas din to. Ay, yan. Sumama naman siya. Yan. Open ko lang to mga kabersa para hindi na haba video natin. I-open ko nga itong 4 na screw at pakita ko lang sa inyo pag natapos ko ng mga open yan, para hindi na masyadong haba itong ating video. So stay tuned lang mga kabers. Yan. So na-open ko na siya mga kabers, pero nahihirapan ako dito. Kagwang tong electric pan na to. Ito, yung dito na screw at saka dito na screw. Yan yung dyan at saka dito. Yan, ang ginawa ko na lang mga kabers ay nilagari ko yung ito. Yan nilagari ko yung screw. Yan nilagari ko para pwedeng kakapit dyan yung para pwede ma-open siya. Yan kasi mababaw tong ano nito yung kanyang pinaka groove. Mababaw, kaya pag pinasukan mo ng ng screwdriver, ayan, hindi kakagat yung screwdriver. Yan, tulad nito. Nilagari ko siya. So yan, na-open naman siya mga kabers. Na-open ko lang naman siya kaya nilagari ko. Yan. Pag hindi mo lagariin, hindi mo talaga ma-open. Kagwang tong Hanabishi. Ang tigas i-open. Matigas ang ulo nito. Buwang tong electric pan na to. Yan, so palabas natin tong kanyang kapasitor. At yan, sabay dahan-dahan sa paghatak mga kabiyers. Huwag nyo lang biglain, baka maputol yung mga windings na ako. Mahirapan kayong ibalik yan pag yan po naputol. So yan. Yan. So dahil na-open na to, kailangan natin itong tanggalin itong kanyang windings. At yan, i-check natin yung pinaka-thermal kung buo pa. Yan. Yan. So yan, buo naman yung kanyang yan napaka ng shafting walang gas-gas. Ito naman sa unahan, dahil yan dito pala sa unahan pala nagka problema yung shafting sa unahan mga ka-viewers. Lang balutin ko muna ng tela tong windings para hindi maputol. Yan. So kung nakita nyo, hirap hatakin. Yun, parang dumikit ata yung ay yun, mayroon ng groove mga ka-viewers, ang lalim pa. Kagwang to. So matik sira ng nito. Sira na ang busing nito pag ganito mga ka-viewers na mayroon ng groove. Tsaka yan. Yan mayroon siyang groove. Yan.
At nilihain natin siya para matanggal kaagad. Pag natin nililihain yan mga kabiyers, ay sasabit yan doon sa bushing. Kaya matigas tanggalin yan pag hindi natin nilihain. Kailangan lihain para sasabit at isa pa. Kung sakaling yung bushing na ni-repair nyo ay intact pa, so pag niliha ay hindi yan masira yung bushing. Yan. So isa din yan technique para hindi masira yung bushing. Yan, nahatak mo na. Yan. Natin dyan mga ka-viewers. Ayan, puputulin ko to. Dahil pag ako ang nag-repair ng ganito, tinatanggal ko ito. Dahil isa din, ito ay, pag ito ay lumutong at tumama yan sa sa windings, sigurado putol yung mga windings mga ka-viewers. At upo kayo mag-alala, kahit tatanggalin ko yan, meron pa namang ibubugang hangin yan dahil itong parang ito, yan. So ano pa rin yan mga ka-viewers. Ayan. So ang lalim ng mga ka-viewers, lalim na yung kanyang groove. So ito po itong lihain. Patay ang lalim ng groove niya. So baka iusad ko na lang ito mga viewers. Try ko itong iusad. Sige po. Yan. So dahil siyang pupukpukin at yun pong iusad. Yan. So ano po natin yun, ano lang para yun masyadong maiksi no? Natin kung ayan, pwede pa yan, may distansya pa yung so pwede pa yan mga ka-viewers. Yan. Ngayon sawin natin itong kanyang spacer at try natin kung ano pa ba. Ang tawag dyan, lumihis na ba yung gas-gas? Yan. So lumihis na siya mga kabers at ito po ay hindi na matamaan to ng bushing. So try natin itong bushing. Pag gano'n yan ng bushing ayun. Ayun di ba? Ganun lang yung technique mga ka-viewers. Ayan. So pag gagalaw-galaw yan, mayroon guting distance pag ganun lang yan. So hindi niya na matatamaan itong groove na malalim na. Yan, ganun yung technique ko mga ka-viewers pag ako ay nag-repair, pag may groove yung shafting nito. So iusad ko pa ganun, forward itong shafting para yung groove ay hindi matamaan ng bushing. Dahil pwede pa itong gamitin yung kanyang shafting. Yan, tulad dito. So okay na yan, okay na itong shafting na to. So dito naman tayo mag-focus sa kanyang motor. Dahil natapos na tayo doon sa siya pinaka-shafting. Yan, so dito naman tayo sa motor niya. Mag-focus mga ka-viewers. So kailangan nating yun to. Kailangan nating wait lang. Tingnan muna pala natin tong shafting sa tawag dyan, foam sa likuran kung buo pa. Ayan, parang buo pa mga kabers yung foam. So ito buo pa yung foam nya. So ito munang motor yung ating check upin. Natin kung tingin ko ay yung fuse nito ay wala na. Yan. So wala na ang fuse nito.
pumutok na po ito. Dahil kung nakita nyo naman, napakalaki ng groove. So maaaring uminit yung motor. At nakita nyo naman kanina, yung cable tie ay ano na, tutong na tutong. Kaya sa po yung tendency na yung electric fan ay nag-overheat. So matik naman pag mag-overheat ang electric fan, yan, so sigurado talaga nagka-cut off yung fuse, mga ka-viewers. Pero ako, pag ako ang nag-repair, dati ay naglalagay ako ng thermal fuse, pero sa ngayon kasi ay iba na ang thermal fuse. Kahit konting init lang ng electric fan, nagka-cut off ka agad. Kaya minsan ay nagbaback job. Kahit hindi naman sira yung pyesa, konting init lang ay, lalo na pag ginagamit na ano, walang pahinga yung electric fan, so nasira kagad. Yan ito. Kahit walang fuse yan, mga kabis, pag alaga lang sa langis, tatagal at tatagal yung electric fan. Alaga sa langis at kunting linis, so yun talaga ang pinakasekreto sa mga electric fan natin para hindi masisira kagad, mga ka-viewers. Dapat ay naglagay tayo ng langis every 2 months or 3 months, tapos dapat nilinisan talaga. So yan. Yan po yung tester ko. So try natin itong testerin. Dapat maganon to. Yan, dapat maganon tong fuse dulo sa dulo. Ayan, wala. Nakita nyo, wala. Wala. So wala siya, mga kabers. So putulin natin yan, mga kabers, dahil sira na po yan. Yan. So sa mga walang panghinang dyan, pag kayo mag-bypass, katulad nitong gagawin ko, bypass din to i-bypass ko to So ganito lang, putulin nyo lang dyan, tapos tanggalin nyo ito, tanggalin nitong kanyang insulator. Yan. So ito na po yung pinaka-fuse. Ngayon puputulin natin yan, mga ka-viewers, dito. Yan. So ito na po yung natira. So i-ano natin yan, ipag-short natin yan, mga ka-viewers. Pag mayroon kayong hinang or soldering iron, pwede nyo hinangin. Sa mga walang hinang dyan, so ganito lang gawin nyo. Yan, ipulupot nyo lang ng maigi, mga kabisa, para hindi mag-lose contact. Yan. Ganun lang. Tapos napulupot na yan. Kailangan pa nating tawag dyan, i-twist para magiging matibay yung hindi mag-lose contact yan. Yan. Itong mga kabisa, itong ginagawa ko ay para lang to sa mga walang soldering iron. Kung sakaling kayo nagre-repair. Pero kung mayroon naman kayong soldering iron, pwede nyo namang isusolda ito. Bago, for example, katulad nito. Pagkatapos i-twist, so pwede nyo siya soldahin para mas lalong titibay pa, mga ka-viewers. Yan. Sa mga walang soldering iron, kahit ganito lang, pwede naman ito, mga ka-viewers, basta i-twist nyo lang ng maigi para hindi mag-lose contact. So ganun lang po. Tulad yan, dahil na-twist na yan, na pinagsama na natin yung common at saka yung papuntang pababa na wire. So pwede natin yang takpan ito. Sorry natin to. Takpan natin yan para hindi mag-short yan. Yan. Ganun lang kasimple, mga ka-viewers. Yun. Yun. Tapos sapinan niyo sa mga kabisa bago niyo i-fix. Kailangan niyo sapinan. So panggamit ko diyan pang sapin itong paper tape. Ano bang tawag dito sa iba? Sa akin tawag ko ito paper tape or masking tape pa to, ang tawag dito. Basta paper tape kasi parang papel. Ayan. So kailangan natin sapinan yan, mga ka-viewers, para hindi sa init yung itong shrinkable tube na yan. Actually hindi naman yan shrinkable parang spaghetti yan na lang din, yung insulator ng so ginagawa nila dyan. Yon. So ito, sapinan natin sa, mga ka-viewers, bago natin lagyan ng cable tie. Yan, pwede na yan siya. Yan, yan, may sapi na.
So kuha lang tayo ng cable tie para ating lagyan po yan mga ka-viewers ng cable tie. Yan. Ito ba tayo sa dulo. Tapos yan. Ang haba ng cable tie ko mga ka-viewers. Ito talaga pag medyo makapal ka pa yung lagyan nyo, maganda tong ganito kahaba ng cable tie. Yan. Pero kunting ingat lang mga ka-viewers sa paglagay ng cable tie. Kung yung ilagay ng cable tie, kung saan dati nakalagay yung cable tie, doon nyo pa rin ilagay para iwas pigtas ng wire. Dahil pag yan po ay nagkamali kayo, doon kayo nakalagay sa may mga nakalawit na windings, so maaaring masisira yung mga ka-viewers, or mapuputol yung mga windings. Kaya puting ingat lang po sa paglagay ng cable tie. Tulad nito, dito nakalagay yung cable tie, so dyan tayo maglalagay ng cable tie pa rin. Yan. Yun. Tapos, ganun lang mga ka-viewers. So ito take note po mga ka-viewers, ay sa mga bago pa dito sa aking channel, nga pala, ako po ay hindi ako naglagay ng thermal fuse. Dati ginagawa ko yan dati mga ka-viewers na maglagay ng thermal fuse. Pero sa ngayon hindi na. Sinashort ko na yan. Ginajumper ko na lang. Binabypass ko na lang yung pinaka thermal fuse. Dahil sa akin naman, lahat ng electric pan ko dito ay wala naman yung yan. Marami naman din ako na-repair na walang thermal fuse at hanggang ngayon gumagana pa. Basta pag ang electric pan wala nang fuse, dapat na maglinis talaga ng electric pan at maglagay ng huwag kalimutang maglagay ng oil. Dahil yung oil, yan po ang nagbibigay ng natin electric pan na hindi masisira kaagad. Speaking of oil, nawala yung oil ko. Kagbuwang na, sana yung oil ko. Nawala pa yung oil ko mga ka-viewers Paano mo saan ko na ilagay? Yan. Hanapin ko ngayon mga ka-viewers. Balikan ko lang kayo pag nahanap ko na yung aking oil. Yan. So yan. So nakita ko na yung aking mga ka-viewers. Yung aking lagyan ng oil. So gawin natin ngayon ay maglagay tayo ng oil, pero bago yan muna tanggalin ko muna yung pinaka niya, itong pinaka bushing, at palitan natin dahil sira na po to. Yun, nilapon pa yung lock. Yan, ayun yung lock. Ito siyang iganon mga ka-viewers para magalak yung maigi. Dahil pag natin iganon, ito ay medyo na siya. So hindi na ito ng maigi. Maaaring lumuwag yung bushing, pangit, hindi kaagad. So dahil na-open natin to, lagay tayo ng lagyan natin yung kanyang pinaka-foam. So gagamitin ko diyang foam itong itong filter ng sigarilyo mga ka-viewers. Yan. So ito po yung lagay ko dito para parang foam din to mas matibay pang ito sa foam ng electric pan. Yan. Ngayon kuha tayo ng bagong bushing dahil sira naman tong bushing niya. Ito. Yan, palitan natin to ng bagong bushing. Viewers, ano ako dito mga bushing. Yan. Kuha tayo ng isang bushing. Yun. Tapos lagyan natin ng bushing mga ka-viewers. Ganun. Yun lang po paglagay ng bushing. Yun. Baba natin ito konti. At ito muna. Balutin mo natin ito ng tela itong maatak-hatak natin at
ano tong mga ano niya, mga maliliit na windings. Kaya for safety, kailangan nating ano nito, tawag dyan, balutan ng tela. So itong tira itong ano ko mga kabiyers, medyo madumi lang din dahil ginamit ko din to sa pag ano. So yan, yan, trapo na din yan ginagamit ko pag ako yung nagre-repair. Yan, so ito tinatong lagyan ng lock mga kabiyers. Ay bago pa yan, patakan mo natin ng oil mga ka-viewers. Yan. Yan, basahin natin ng oil. Yan, basa na yan. Pwede na yan siya. At lagyan natin ng lock mga ka-viewers. So, ulit itong lock nito. Yan. Tapos yan natin. Yan. Parang hindi na maano. Hindi bumuka. Ano ko muna sa mga ka-viewers. Gamit ko muna. Yan. Ganun. Yan. Yan, so baba natin at lagyan natin yung kanyang lock mga ka-viewers. Medyo ano, medyo tawag dyan, umapad tong ano niya. Dapat tutol doon sa pinaka-semento mga ka-viewers. Kaso yan, dapat sa semento talaga ilagay para madali ang paglagay ng lock. Kasi pag ganito kasi medyo mahirap. Hindi ako makaano ng pwersa. Yan. Hirap ito mga ka-viewers kailangan itong tanggalin. Okay. So yan, pwede na yan mga ka-viewers. Medyo ano siya, medyo tumabingi yung ano yung lock pero okay na yan siya. Pwede na yan. So ngayon, dito tayo sa kanyang ano, sa isang ano, lagyan natin to ng oil dahil buo pa naman ang bushing nito. So oil lang ang kulang nito mga ka-viewers. Kulang na po ito ng langis. Yan. Yan. Ubus na tayo yung langis ko. Yan. Doon. Tapos, ano yung kanyang shafting. Ay, itong ehe niya. Yan, basahin natin ito ng ano mga ka-viewers. Oil to kanyang ehe. Yan. Tapos, ito siyang ipasok dito. Yan. So, assemble ko na ito mga ka-viewers ha. Assemble ko na ito. Balikan ko na lang kayo pag na-assemble ko na itong ano, itong pinaka motor niya. So, yan. Stay tuned lang uli mga ka-viewers. So, ayan mga ka-viewers, ay tapos ko na pong ma-assemble tong wall pa na to. Yan kung nakita nyo. Ta-assemble ko na. At pasensya po kung hindi ko napakita sa inyo kung paano yan paano ko siya in-assemble. Ayan. So, ayan.
bago pa tayo mag-test yan mga ka-viewers sa final. So, shout out muna sa inyo mga ka-viewers. Ayan, sa mga organic viewers dyan. Silent viewers. Ayan, sa mga organic viewers. Sa mga subscribers ko dyan. Sa inyong lahat mga ka-viewers. Mega shout out po. At sa kaibigan ko sa YT. At sa mga nag-comment palagi na si Sir John Santiano. Ayan, mega shout out po Sir John Santiano. Sir Alex Paroni. Ayan. Si Sir Florindo Isidro. Sir John Mercado Jr., Sir Manuel Mahadukon, Sir Ferdinand Lopez at sa kanyang dalawang anak na si Liam Oxy Lopez at si Sianjik Lopez. Ayan, mega lang shout out po sa inyong mag-ama, Sir. Sir Ferdinand Lopez, Sir Edgardo Jr. Dato Talavera, Sir Edgar Macam, and Sir Vicente Biboso Bandiquillo, si Sir Beljan Calderon, Sir Ferdy Ronquillo, Sir Emerald Quillosa, Cesar Plistado, Anastasio Certisa. Yan, mega shout out po sa iyo, Sir Anastasio Certisa, Sir Darmin, Sir Chris Legitimas. Yan, mega shout out sa iyo, idol, Sir Chris Legitimas. Yan, at mega shout out din kay tawag dyan, Andy Rabino Tibitek, yan. Inting Butingting, Andy Tech, yan. Maya Vlogs, Teletecture, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, John P. Technician, Rodolph Oy Studio, John Tones by Vlog, GOG's TV, White Fairy, Horseshoe TV, Bulletin Channel, GOG Channel, Soktik TV, Kerry Mendoza Vlogger, Chris Perez Vlog, Nelt Vlog, Edstick TV, GFC TV, at kay Florindo Aguido Flores Jr. Halin, or aka Ballpen Teacher Vlogger ng Quezon City, Lynn Abali Lifestyle, Jos Electronics Vlog, Mercy Werham, Amigos Amigas, kay Leo Tech, DGS Channel, Next TV Official, Heros Flores Next Vlog, kay Iconic Insight and Beyond, Denlins TV Vlog, Nanatanan, Maskarang Vlogger, Link Peps, Marco Francis 712 Mix Vlog, Podi Expert, yan, kay Alien Store Mix Vlog, at kay andin, kay Master Goyets Kalikot, ayan, mega shout out po, Master, kay sino yan, si AQC TV, Kisnel Channel, 3M Vlog, Jinky Inok Vlog, ayan, Dijabulo G Ward, Bitoy Malana, Darwin Tech, Farmer Boy TV, Roger Cedric, DJ Disco Hunter, A-Plus View, DJLin Mix TV, ayan, Miss Jamie Baliena, DJM Mix Vlog, ayan, mega shout out sa iyo, idol, DJM Mix Vlog, Wellmas Music Vlog, ayan po, kay Master Rajubs pa, Monarch Smart TV, Michael Jackson, PBG Blabberpan, Kayari Vlogs, ayan, Atimers, Kakaaro Vlog, Lini Dai Jubudiso, ayan, Nanay Ruby Channel, Danny TV Vlogs, ayan, Brother Joey Music, Simply Sim, Rickman Vlog, ayan, mega shout out sa iyo, bye, Rickman Vlog, at kay ano pala, sino pa yun? Yung iba, kalimutan ko yung saan ko nilagay yung ibang listahan. So yan, sa mga hindi ko na shout out, next shout out po, shout out ko po kayo mga ka-lods, mga ka-master, mga ka-sir. So yan, sa mga may gustong magtanong, pwede din kayong magtanong dyan sa comment section para masagot ko po yung inyong katanungan. So yan, mga bers, dito tayo sa testing final. So atin po itong ipa-plug, yan po yung kanyang pinaka, yan, ito natin. Yan, gumana ka agad mga viewers, ayan so parang naka number 2 yan at ating number 3 akin lang in-steady para hindi masira yung gearbox dahil hirap mag-testing na walang kahawak sa camera. Yan, malakas naman siya mga viewers. Yan, so try natin siyang in-number 1 mga viewers. Yan, naka-off yan. Yan ayong minto. Ay, iabot yung aking umabot yung aking
Diyan, yan. Yun na to sa number 1. Yan. Lakas naman siya mga ka-viewers, oh. Yan, umikot kaagad. At number 2. Yan, number 3. So ayan mga viewers, okay na yan. Dahil gumana naman siya, oh. At yan, ganun, oh. So yan, try natin siyang ipaswing mga ka-viewers. Kung magsuswing ba yan. Yan, nagswing naman siya mga ka-viewers, oh. Yan. Ayun. So yan, pwede na yan mga ka-viewers. Ayun. Yan. So bago pa tayo magtapos, kung mayroon kayo nakuha ang kunting ideya mga ka-viewers, kalimutang i-subscribe ang aking channel. Yan, sa mga baguhan dyan, huwag yung kalimutang mag-subscribe mga ka-viewers. At i-share sa iba para mayroon pa tayong matulungan na yung mga gustong matuto. So yan, para matulungan natin sila. At huwag nyo rin kalimutang pindutin yung bell button mga viewers. So ayan mga viewers, hanggang dito lang po yung video na to. Yan, so kita-kita po tayo ulit sa aking next na mga video. At salamat po sa mga manonood. Yan po. So mega lang sa tapos yung lahat. Salamat. Yan. Hanggang dito lang. At yung yan at saka yung isa, sira naman tong isa. Yan na lang ang bukas ko na lang yan na ayusin. So yan, bye bye mga ka-viewers. Kita-kita tayo ulit sa aking next na mga uploads. Yan, bye bye po.